Ayun nga pala, pero Vendetta, formerly member of Salbaco. Yun, formerly. Oo. So ngayon, mukhang kailangan natin pag-usapan talaga yan. Hoy! Ayan, alam mo, Pinagpapawis. may aircon ba dito? Siguro na lang ang masasagot ko na lang doon. Si Boss, si Andrew E., ako, si Charlie Mac, saka si Madkila. Wala lang iba. At yun ay amin na lang. Tama. Oo. Alam ni Boss kung anong totoong nangyari, alam ng dalawang totoong nangyari, at alam kung totoong nangyari. Tuloy-tuloy pa rin ba yung revenues pa rin ng Salbakuta or totally cut din yun? Magandang tanong yan. Talongin niyo Ang nakakalungkot lang ngayon, siyempre yung mga bagong bata ngayon, yung mga lyrics nila, babae, drugs, yung mga ganun, ang ma-advise ko lang sa inyo, number one, unang-una magbigay kayo ng pagmamahal at respeto sa mga kasama nyo. Number two, alagang mahalin nyo yung ginagawa nyo dahil makikita nyo yan na magkakaroon din yan ng magandang bunga. Tapos pag halimbawa na nakuha nyo yung spotlight, gumawa kayo ng mga magandang kanta na mensahe na para doon sa mga bago pang generation. Mahirap naman yung 6 years old ka na rapper, puro beng beng geng pa yung ginagawa mo. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS and 51st, 51st nating episode na to. So nakakarating na tayo sa 50, no? So malapit na tayo maging senior dito. Pa 60 na po yung episode natin, And nakakatuwa dahil nung mga nakaraan, syempre medyo yun nga bagong balik tayo sa podcast. But now ito dahan-dahan na naman tumatakbo yung fire natin sa podcast. And for today's guest, napaka-tindi nito dahil 1 year in the making kami nito. Pero 1 year in the making talaga dahil syempre busy rin naman and talaga nakakatuwa dahil pinaunlakan tayo dahil kahit anong busy ng tao na to, pinagbigyan pa rin tayo. Kaya ayun, di ko na papatagalin. Syempre, ito ang boses sa likod ng kantang Stupid Love, ayan, na paborito ng sambayan ng Pilipino, hindi natin maitatanggi yan. Walang hindi pwedeng nakakaalam ng kanta na yan, no? Siya sa pioneer, sa rap dito sa Philippines, no? Talagang pag sinabi mo yung, alam mo yun, yung pangalan niya, yung kanilang grupo, talagang matik yan, alam nila, no? So hindi ko na papatagalin. Let's all welcome dito sa TWPS, our guest for today, no other than Vendetta of Salbakuta. Yun. Ayun, maraming salamat. Ayun, maraming salamat din po. Dahil napaunlakan nyo kami dito sa TWPS. Ayun nga pala, pero Vendetta, formerly member of Salbaco. Yun, formerly. Oo. So ngayon, mukhang kailangan natin pag-usapan talaga yan. Huwag na. Ay, ano to, pang 51st episode. 51st episode. Napaka, nakakatuwa ko yung pang Oo nga 51 episode. Oo. Aabangan ko pag yung sino yung guest yung pang 69 episode. 69. Oo, Parang delikado siguradong yun. magaling. Maganda yung episode Maganda na yan. Siguradong Episode 69. baliktaran yan. Baliktaran yung episode na yan. Parang ako yung kinabahan sa episode na yun. Malaking pressure aabangan talaga, no? Pero anyway, kamusta yan? Kamusta muna tayo bagong lahat? Okay naman. Ito, meron kaming mga ginagawa mga bagong kanta. Especially, ang gumagawa ngayon sa akin is si Curse Box. Oo. Plus kasama ko ngayon si Axel Ragstad at si Psycho Sid. Mhm. Yun yung mga bago kong kasama ngayon na Mga alamat din. pag may mga events kami na mga shows. O kasi nakita ko nga parang yung shows nyo talaga, no? Ngayon, kaliwat kanan yung grupo nyo ngayon, di ba? Oo Hanggang naman. international actually. Ayun nga, hopefully, may matuloy kami na may mga nakakausap ngayon na nagpaplano na makapag-punta ng dito lang naman sa Asia pa naman. Oo. So parang magpupunta rin sa iba't ibang bansa pa rin. Oo. Sa last time, may Japan kayo, di ba? Ayun sa Japan naman, nag-enjoy lang kami ni Curse Nag-enjoy Box. lang talaga. Oo. Grabe Ikot-ikot, nagpasyal-pasyal lang kami. Pasal lang muna. Ayan. Pero ito, may mga shows na upcoming Oh, yes. sa Asia. No? May Pero most ayos. likely, Philippines. Marami pa rin kayong shows. Oo, ito, meron darating sa itong 24 hanggang 26 nandiyan kami sa may Sarangani. Mhm. Itong 18 naman sa Pateros. Mhm. Tapos May 1 hanggang 5 diyan kami sa El Nido. Oo. Event dyan. So talagang kaliwat kanan locally Oo. yung mga shows pa rin, no? Anyway, nakakatuwa kasi nababaliw talaga yung mga yung mga tao pag lumalabas pa rin si Vendetta talaga.
Lalo pag sasabay na, di ba? Sa mga kanta. Grabe. Minsan nagkaroon ng parang isang event kami no, sa Creativen and isa kayo doon sa ano, di ba? Kumanta sa Creative. Ako naalala mo pa yung sa sports complex. No? Ay, oo, yung ano, yung sa may malapit sa GMA. Oo, yun. Hindi ko makakalimutan yun. Pag uwi ko, binaha yung bahay namin. Ayun, Oo, lakas ng ulan nun. Lakas ng ulan nun, oo. Grabe yun kasi tahimik yung ano yung crowd nun. Yung dumating kayo. Grabe, nagwawala lahat. Oo, Nandun lahat yung crowd sa harap nyo talaga, no? Parang basag talaga yung crowd. November yun, naalala ko. Oo. Lakas ng ulan nun. Sobrang lakas talaga. Umabot Kaya pala ang hindi mo loob makalimutan. ng bahay. Sabi ko, ba't di niya makalimutan? Ano Talaga, nangyari? yung rep kong bagong bili. Yung rep na Nasira. lumutang din kasabay. Nasira yung ano, yung pinaka-board. Oo. Bayad ako, 3.9. Grabe. Anyway, bago tayo magsimula yan, syempre, gusto ko simulan talaga, no? Para sa mga katulad namin na, kunyari, piling bata na walang alam pa sa mundo noong mga panahon nyo, no? Sino ba si Bendetta? And ano ba yung pagkatao din ni Bendetta ni Romel? Kumbaga, paano ba nagsimula si Bendetta? Yun muna siguro. Ayun, nagsimula yan dun sa show na Rap 13. Bali, ano siya, afternoon show siya sa Channel 13. Tapos, ang nag-host doon si Kuya Andrew. Tapos, ang nangyari doon, ano kami, mga audience kami yan. Tapos, ang nangyari dyan, kumbaga, lumapit kami sa kanya kasi nagsabi kami na gusto namin mag-rap. Ayun, nakasama ko na doon si Madkila at si Charlie Mac. Oh. So, doon nag-start yung mga panahon na yon hanggang sa naggumagawa kami ng paisa-isa kanta. Pero that time, yung lumapit ka, Bendetta ka na noon. Yun na yung dinadala. Wala pa. Kumbaga, nung binuo kami sa Salbakuta, doon pa lang kami nagkaroon ng kanya-kanyang mga pangalan. Oo. Yung mga AKA namin. Oo, doon pa lang talaga. Mm. So that time na audience kayo, may passion na kayo na mag-rap din talaga. Kasi doon namin nakita yung mga rapper sa Pilipinas. Mm-hmm. Yung mga hawak ni boss, ni Andrew E. Mm-hmm. Nakita namin ng personal. So nakakatuwa. Oo. So parang na-engage kayo doon sa community na yun. Oo, yun. Kumbaga, yun yung pinakasimula talaga ng pag-usbong namin na hanggang sa umabot na gumawa kami ng album. Album na. Pero doon, siya ang nagbuo ba ng Salbakuta or kayo-kayo lang talaga, naggrupo na yun? Hindi, bali si boss ang nagbuo talaga sa amin. Kumbaga, si Charlie tsaka si Madkila, taga Laguna yan. Ako naman taga Tondo. So, kumbaga, Ginupo na lang kayo? ginupo kayo. Kasi dati meron akong grupo na kasama, yung Rasa Manas. Medyo malaki ako. So, hindi ako parang perfect doon sa grupo. Mm-hmm. Although mga kasing edad ko rin naman. Kaya lang hindi yung laki parang ko ba. Parang di ganun sa hindi akma. Oo. Kaya doon ako napunta sa grupo na Salbakuta na talaga. Wow, grabe. Anong taon to? 1998? Oh, 1998. Ay, medyo napanganak naman ako noon. Nag-i-exist na ako noon, no? Pero grabe, no? Then, Salbakuta, ayun na, nag-dominate na rin talaga, no? After ilang years, bago naman... Hindi, actually yung album namin na ginawa noon, sa pagkakaalala ko, 1999 ginawa na namin yung album. Mm-hmm. 1 year yun sa record bar. Walang halos bumibili nun. Talaga? Kumbaga napansin lang yung album namin kasi dati 'di ba, merong napasikat na kanta si boss yung Banyo Queen. Banyo Queen, oo. So yung Banyo Queen ngayon, nagkaroon siya ng pelikula. Ganyan naman ang Viva, 'di ba? Natatandaan ko yun. Pag may mga pelikula, pag may mga kanta talaga sumikat, ginagawang movie. So ngayon, siyempre pag may pelikula, may soundtrack. Mm-hmm. So yung mga rapper ni boss na mga grupo na iba, kinuha lang ng tigi-tigis ang kanta. Okay, kumuha lang dito ng kanta kay EHP, kay Sakit ng Sukat, kay Cruzada, and the rest. Tapos sa amin. So kumuha ng isang kanta doon, kumuha ng isang kanta dito. Tapos kinuha ng kanta sa amin yung kanta Stupid Love. Wow. So ibig sabihin yung first album nyo, nandun na yung Stupid Love agad? Yes, ando na. Talaga? So ibig sabihin nga, kumuha ng tigi-tigis ang mga kanta doon sa bawat album ng mga nagawa ni boss. Ng mga rappers, di ba? Mga grupo or individual. Ngayon, doon sa soundtrack na yun ng Banyo Queen, yun na napansin. Yung Stupid Love. So, ang nangyari doon, una siyang sumikat sa Davao. Aha. Tapos Visayas, tapos Luzon. Bakit sa Davao na una? Yun ang una naka-appreciate, yung radio station.
hanggang sa kumalat na. Inere dun sa mga registration. Yun na, hanggang sa damay-damay na. So kumbaga yung Stupid Love na kanta, unang sumikat talaga yan sa Davao. Davao pa. Sa South. Mhm. Saka, pero since ginamit siya sa movie, so medyo kahit pa paano rin, may nagmarka na rin. O Hindi, pa kumbaga ganun. ginamit siya sa movie kasi nga kinuha lang siya doon sa mga bawat kanta. Pero hindi pa rin About yun yung album. nagpasikat sa kanya. Sa movie, hindi pa rin siya dun sumikat talaga yung kanta. Dahil nga doon sa soundtrack doon sa movie ng ano ba tawag dito ng Banyo Queen. Yung soundtrack nun, yun yung parang naging single nung yung Yun na soundtrack mismo, na yun na mismo pala. Oo, yun na. Doon sa sumikat. Hanggang sa nalaman na lang ng tao, ay ito palang kumanta ng Stupid Love yung Salbakuta, mayroon palang album to. Lang nila nalaman. Hanggang sa nung sumikat Na-discover na. so nung sumikat na yung kanta, doon pa lang nag-pick yung album na solo namin na nabenta. So sumabay. So after ilang years pa yan? Mga 2 years, ganyan. Hindi, mabilis yun. Mabilis Oo, mabilis talaga. yun. So na-fast track talaga Oo, yung kumbaga pagsabong nabili ng agad yung Salbakuta. hinanap agad yung album namin hanggang sa yun na nirepackaging yung album. Tapos binenta na ulit, benta ulit. Ang nirepackage kasi medyo umiingay na. So mas yun. pinaganda pa. Same din pala yun. Kumbaga ang inayos lang sa amin yung poster. Pang promotion. Pang-promotion sa... Kasi Nag-pictorial dati, na. naalala ko sa mga malls, may bilihan pa ng mga CD, ng mga tapes, di ba? Mga ganyan. Oo, yung mga Odyssey, Radio City ng yan. araw. Oo. Tapos pag magpo-promote ka talaga yan, mall tour. Oo. Ikot talaga kayo. Oo, pag nagpo-promote ka naman ng mall shows ka naman, ang nangyayari naman dyan, guaranteed sales. Oh. Halimbawa, yung Odyssey. O sige, kukuha kami 150 copies ng cassette, guaranteed sales. Kumbaga parang babayaran na talaga nila. Oo, babayaran na. Tapos, ang mangyayari dyan, syempre, bibenta rin naman sa tao. Tapos yung tao pipila. Yun, sa autograph signing, picture, ano pa nun. Camera pa nun, wala pa cellphone nun. Baka yung pa yan naka-film. Oo, kasi year 2000 eh. Oo, naka-film pa talaga niyan. Way back 2003 siguro, naka-film pa. 2005. Yan, oo. Wala pa digital camera that time So, ganun lang. Grabe yun, no? So, baka pinapagpag pa na ganun na camera yan. Ay, parang Polaroid. Parang Polaroid Polaroid style. ba? Oo. Parang ganun pa that time. Hindi, ito talaga yung yung literal talaga ng litrato talaga. Yung may 24 shots. Bilang pa, no? Oo, yun naman talaga, di ba? Oo. 24 shots. Pero grabe kasi yung mga mall tour nyo sigurado dinumog din nun that time. Ay, oo, grabe yun. Panahon na yun. Oo. Kumbaga, talagang ang tao talaga sumusunod kung nasaan kami. Totoo yun. Nakakatuwa. Usually naman mga Robinsons. Silang nagpapa-mall tour talaga. No? Hindi, yun ang nagiging venue. Pero siyempre, rin yun, kasama rin doon siyempre yung participation ng Viva. Oo. Partnership na rin yun. ng mall sa kanong nung Viva Records. Grabe. Pero yun, yung pagsikat nyo nun, dire-diretso na ba yan talaga? Nag-release na rin kayo, sinundan nyo ng mga kanta bang bago or album pang bago? Yun na lang muna talaga yun. So ang pagkakaalala ko, after yung second album namin, mga 2024 na yata sinundan. Yun yung 22 rin. Yun yung parang meron ka bang ganitong live. Yun naman, inabot naman nun, nag-platinum naman yun. Wow. Pero yung unang album namin na sa Stupid Love na ayoko ng ganitong live, for platinum yun. Kasi nung araw, ang platinum nun, pag sinabi mong sales yun, di ba? 40,000 copies yun. Grabe, no? Pag gold, 20,000. 20,000. Oo, yun. So, kung pinaka-highest ba nun that time, platinum, may susunod pa? Ang alam ko, yung Yung mga diamond pa. diamond meron. Talaga? May mga Kasi yung parang mga 8 platinum, yung mga diamond na. pero that time kasi, ang hirap. Di ba? Siyempre, mano-mano lahat ng marketing nun eh. Wala namang social media. Radyo siguro talaga. Oo. Isa sa Ang diamond, sino bang basta mga Gary B siguro, mga ganyan. Parang ganun. Mga ganong time siguro. yung Mga nagkaroon ng Diamond Award. Oo. Pero grabe. April Boys. April Boy. Regino. April Boy Regino, yung si Kuya April. Oo. Hindi ko kayang tanggapin, syempre. Yan ang mga yan. kasabayan na. Alpha naman sila. Pero di ba? Stupid Love talaga, hindi pwedeng kahit yung generation ngayon, nakakatawa. Alam eh. Kasi dahil sa social media na. Oo. Dati kinantahan kami, grade 6. Nice, mga students. Estudyante doon sa Tondo. Anong Gulat taon ako. to? Last year? 2 years ago. 2 years ago. Kabisado nila yung Stupid. Bata. Oo. Tapos ito naman, meron naman isang beses. Nagpunta ako dito sa isang bar dito sa Quezon City.
kaibigan ko yung DJ. Mhm. Sabi sa'yo, Tol, gawa tayo eksena. Kanta ka. Luko-luko ka ba? Mga bata yung mga pamangking ko na yan. Di, alam nila yung kanta mo. Lokohan mo. Alam pero hindi na nila para kantahin pa. Sige na tol, try lang natin. Tsaka nasabi ko na sa management, papasikat lang ako. Langya ka naman, papasikat ka. Ako na naman binala mo. O sige. O sige, inanta ko. Nakakatuwa yung mga... Nakakasabay. Oo, sumabay. Mula umpisa hanggang dulo. So meron palang nagkakaroon ka pa rin ng hesitation ngayon na minsan baka hindi na nila alam sa mga edad na... Hindi maiwasan eh. Oo. Kasi parang ganito yan eh. Sa totoo lang, pag naglalakad ka, siyempre mas nakakakilala sa'yo. Yung mga generation nun. Yung mga medyo dikit na sa edad mo, mga 30 plus na. So yung mga 20 pababa, parang hindi ka na masyado. May possibility rin titignan ka na rin, no? May possibility na alam nila yung kanta. Alam pero- nila kung sino kumanta, di ba? Pero hindi nila kilala kung sino yung nasa likod nun. Oo. Yung tsura. mukha nun. Oo, Oo. tama. Kasi kumbaga nakadepende lang sila sa napakinggan lang nila Totoo yun. sa Spotify man o kung saan mang platform nila napakinggan. Tsaka yung mga nag-upload sa yung mga gumagawa ng mga kung ano-anong memes sa Facebook. Diba? Mga ganun lang. Yun na, doon na lang nalalaman. No? Yun. Pero nakakatawa kasi ngayon kahit pa paano, ayan, sa mga nanonood ngayon, ayan, sila pong si Vendetta po ang isa sa mukha niyan. Siyempre, tsaka si Nasty Mac, yung namatay namin. Oo nga. Talaga? Hindi ko alam ha. Si Nasty Mac, hindi namin siya kagrupo. Oo, kasi part ng lyrics yan di ba? Ano ba istorya niyan? Yung Stupid Love kanta yun tungkol sa sawing pag-ibig. Oo. So, ibig sabihin, noong mga panahon na yon, ginagawa namin yung album. Si Nasty Mac, Broken Hearted. Guess ka rito sa kanta. Stupid Love. Yung lyrics niya na yun, 100% na totoo yun. Oh, legit. Tapos nung... Pati Brat Panty mo. Oo. Tapos, nung ni-record niya yun, sa maniwalat kayo, hindi. One take lang. Legit. Talagang Isang straight. Siya, galing puso talaga. siya 12 rhymes siya. Kami 8 rhymes lang eh. Mas mahaba yung kanya. Pero yun, nagawa niya ng isang bagsakan. Isang bagsak lang. Ganun Kasi katindi. from the na. heart talaga yung ano niya. Ganun katindi yung hugot niya doon. Wala siyang fillers doon, wala siyang mga dulo-dulo doon. Talagang isang diretso lang yun. Kung ano yun nandun, yun talaga. Oo, yun talaga. Ayan, Talagang natanggap kung kanino man pinapatama yun. Oo. Yung So, Nasty Mac. kumbaga, ibang grupo talaga siya. Nagkataon gines namin siya. Pero sumabog talaga yung kanta. Oo, na. yun. Until now, wala. Hindi mo na yung mabubura. Sa mapa di ba? Wala na. Ayun. So, nakakatuwa naman. That time nga, wala pang Spotify. Nakatulad sa panahon ngayon na doon mo paano yung comparison? No? Siyempre, noon saka ngayon, medyo iba naman talaga. Pero Siyempre, paano nung rin kayo dati- nag-adjust ngayon? Ikaw? Paano? Diba? I mean, paano ka nakakasabay din ngayon or yung grupo nyo ngayon sa gantong season? Siyempre, yung mga kanta namin, doon na rin namin nailalagay. Pero yung katulad doon dati, di ba, para mapakinggan mo yung isang kanta, dalawang bagay yan. Aabangan mo sa Sa radio, radyo. or bibili ka ng cassette or Oo. Para ma-play mo lagi. Yung iba naman, walang pambili. Pumutok naman ang piracy nung araw. Oo. So bibili yung mga CD na Alam mo, ano ba to? Minsan may mga pagkakataon talaga na may pinapipirma sa'yo, lalo na sa probinsya, Oo. na ang pinapipirma sa yung CD nila pag sa mga show mo, pupunta sila, peke. Pero ako, pinipirmahan ko yun. Mhm. Kasi, kumbaga, iniisip ko, hindi man kami kumita o hindi man kumita yung kumpanya, pero kumbaga, wala tayong magagawa, yun lang yung kakayanan ng tao. Mhm. Gusto lang ng tao makapanginig ng paulit-ulit. Gusto lang ng tao siguro na maitawid lang yung kagusto niya, makabili siya kahit matawag natin na peking CD kasi yun lang yung kaya ng pera niya. Mhm. So, kumbaga, natapatan ko yun. Natapatan namin siguro yun nung pinirmahan namin yung kahit peki yun. Ang nakakatuwa naman doon. At least, kumbaga, minahal kami ng tao. Totoo na to. yun. Mhm. Sa ganun lang paraan. Mhm. Yung iba kasi parang pag peke, ayaw. Trip nila yun eh. Wala tayong kanya-kanya naman tayo ng choice eh. Kumbaga, ako napili ko yung ganong klase ng style kasi mas pinapahalagahan ko yung yung tao na Mhm. na nag-effort na kahit hanggang Kumbaga, doon. hindi naman tama yun. Hindi naman lahat talaga capable eh. Paano kung gusto talaga nilang pakinggan, di ba? Although syempre, hindi naman natin sinusupport yung piracy, di ba? Oo. Pero sa ganung paraan man lang ba, di ba? Kumbaga parang ma-appreciate mo sila as ikaw rin na
fan mo sila, kumbaga ma-appreciate mo sila instead na parang i-reject mo sila, di ba? Sa isipin mo, nireject mo pa yun, malulungkot lang yun. Di parang minsan sa buhay niya, ikaw yung naging dahilan ng kalungkutan niya. Diba? Imbis na maalalang napasaya, Vendetta, napalungkot. bastos yan eh. Bakit bastos? Nagpapapirma ako ng CD na peke, di pinirman. Gago ka pala, loko-loko ka pala. Hindi ka talaga pipirmahan niya. Pero kumbaga naman, ako naman ano ko naman yun, kasi nga kumbaga, yun Meron yung bang pananaw ko. may nagpapirma ba sa'yo noon, tapos ngayon pinakita na, ito, yung CD, may mga ganun ba sa panahon ngayon? O wala pa naman? Oo, meron pa yung dati, kumbaga, meron na Oo, nagpapirma, tapos ito pala yung CD ko na pinapirma sa'yo. Oo, mga ganun may ba? mga ganun. Yung, usually yan na, pag halimbawa nabalik ako sa probinsya, tapos may mga tropa din doon na dating nakabili ng album, tapos dadalhin nila yung ano. Solid yun. Meron nga isa di ba, solo na kasi ako ngayon, di ba, no, 2014 pa. May pumunta doon, nagpapirma sa akin. May pirma nung dalawang kasama ko dati. Oo, kasama Ako pa. blanco. Ay, ikaw wala. Ikaw na bumuo. Kasi hindi naman kami sabay-sabay niya napapirma. So after ilang years, doon lang nabuo yung pirman tatlo. Grabe history Napakaswerte nun may ganun. Kasaysayan yun. No? Sabi, buti binlang ko mo yan. Sabi ko, ba't di mo pinapirmahan sa pumalit sa akin? Hindi nahanda para sa'yo pa rin. Oo nga naman. Buti hindi pinapirmahan doon sa pumalit sa'yo. Sabi ko, saya pinapirma mo na para di ka na pumunta rito. Natatawa lang din siya. Ayun. Pero ayun maraming taong di nakakaalam no na syempre as Vendetta, si Romel, no? Ano naman buhay ni Romel pag wala sa rap scene? Ay, lalaba, nagluluto, namamalengke. Very ano lang makikita talaga, niyo sa no? Facebook ko. Actually nakita ko nga minsan di ba? So ano lang talaga, chill na buhay lang talaga. Alam mo, kumbaga sa akin, kumbaga sa edad ko na to, parang masaya na ako Kumbaga, lalo na pag nakakakita ako ng mga kumbaga yung, nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko halos nagagawa nung dati. Kasi ngayon, pamilyado na ako. Oo. Yung halimbawang pamamalengke, paglalaba, pagluluto, ginagawa ko yan. Yung misis ko naman nag-aalaga sa anak ko. Parang siya yung nagtuturo, ganyan-ganyan. So, hati din kami ng ginagawa. Oo. Kumbaga yung mga pamamalengke na ganyan, yung mga pagpunta-punta ko sa labas, ako nga nag-grocery, kumbaga exercise ko na lang din yan Para makagalaw. Oo, makagalaw-galaw ka. Tsaka ayoko yung kahit papano na walang ginagawa. Tuloy-tuloy Nakakaburyong pa. Tsaka hindi naman ako nagbibisyo, hindi naman ako nagsusugal. Hindi ko talaga yung ginawa yung kahit kailan sa buhay ko. So kumbaga, yung mga ganyang klase ng bagay, nagpo-focus ako kasi masaya ako dyan sa bagay niya. So pag wala ka sa rap scene, sa pamilya talaga ang focus mo. Ganun lang. Wow, galing. Pupunta rin sa mga kaibigan. Ganun. Ganung mga ano na lang, no? Dadalaw, iinom, ganun. Oo. Pero Relax kahit na anong lang. oras ka makahuwi, alam mo, lumi ako ng 2:00. Minsan talaga yung body clock talaga. Wala, nakaset na. Oo, nakaset na. Ang ginagawa ko na lang dyan, natutulog na lang ako ng tanghali. Oo. Alam mo, mga 1:00 hanggang 3:00. So, okay ka na ulit. Ganun. Pag Parang malalakad. recharge na uli. Recharge na ulit. Ganun lang ang buhay ko. Ganun. Galing, kumbaga, ano pa rin Siyempre, pamilya pa rin naman. Oo na. Pag wala sa rap scene, di ba? Yan ang importante kasi pamilya naman talaga, hindi mapapalitan. Kaya ako naman dinidire-diretso pa rin to dahil siyempre, para pa rin naman sa kanila. Sa kanila, oo. Yun. Nabanggit mo kanina, parang 2014 pala yung totally. Sorry, hindi ko talaga alam yung history ng Salbakuta kung paano ba So parang gusto ko rin marinig yung storya talaga. So 2014, umalis ka sa Salbakuta. Doon ka na nag-decide na mag-solo na talaga. No? Pero tuloy-tuloy pa rin ba yung, syempre may mga revenues pa rin ng Salbakuta or totally cut din yun pag ganun? Ganon? Oo. Sorry, natanong ko. Tama ba to? Magandang tanong yan. Ikakat ba natin? Hindi, okay yun. Oo. Talungin niyo yung Biba. So doon yan. Tanungin sa kanila. Kasi actually ngayon, Kasi bakit sila tanongin nyo? Kaya wala akong masagot, wala akong nakuha yun, okay. Ganun pala yung istorya. Natanong ko kasi, kasi ngayon sa digital world ng mga artists, minsan, di ba, like sa Spotify, syempre ang kumukuha na dyan, yung mga DistroKids, yung mga, TuneCore na, di ba? Yan na yung mga, yung parang sa digital world. Pero kasi noon, wala namang ganun. Royalty ang sinasabi nilang katawagan doon. Royalty. Okay. Pag may benta ka, meron kang royalty na makukuha. Kasi hanggang ngayon, puputok pa rin yung Stupid Love di ba? Ewan ko. So, Tanong na lang sa kanila. Tanong lang po namin yun. Napag-usapan lang po namin
Kayo na rin po siguro sasagot. Pero sa akin naman, kumbaga, kung hahabulin ko pa o kung gusto ko pa may makuha doon, okay na ako. Hindi na rin. Oo. Siguro kaya talagang hindi napunta sa akin yan kasi hindi nyo binigay. Kala ko may sasabihin Kala ko may sasabihin kang mga words na quotes. Kaya namin pala, hindi na pala sa akin kasi So parang namin, as a grupo pala yun talaga. So parang nawala yung royalty ng Ewan ko, basta alam ko, wala eh. totally. Wala akong talaga. maalala eh. Wala talaga. Wala akong maalala. So ngayon kahit pumuputok yung Stupid Love, tuloy-tuloy. Parang wala talaga yun pala ngayon as of now. In reality, yes. in reality. So yun lang naman yun. Ewan Para ko, alam sinong din ng may-ari ibang- nung kanta na yun. Baka ikaw. Ayun. Di ko rin alam ba't ko tinanong. Napaisip lang din ako. Maganda naman yung sagot ko, di ba? Oo, Wala naman tama tayo. no. Hindi, napaisip lang ako. Siyempre, minsan may mga nagpa-part ways na maayos naman na pag-uusapan. Oo. No, ito, tuloy pa rin yung ganito, tuloy pa rin yung kita naman dyan since ano naman. Hindi ko alam kung yung mga dati kong kasama Meron. nakuha. Pero sa'yo, as far Sa far pananaw as, ko, you know. nung huli kong nasa kasama sa kanila ng 2014, wala kami nakuha royalty. Oh, yun talaga. Wala. Okay, so moving forward. So, eto naman, painitin pa natin. Ano naman yung reason? Hoy! Ayan, alam mo. Sinasabi ko. Pinapainit na. Pinagpapawis. Aircon ba rito? Todo na ba yung 70 na yan? Electric fan. Electric pa naman, no? Seryoso. Electric fan. Naka-off pala electric fan. Nakikita ko, pinagpapawisan na. Kasi yung painit Yung mga tanungan din. yung talong mo eh. Hot seat eh. Sinunod ko lang din yung flow. Based on the... Yung ba yung sinasabi mong script? Alam mo, kung pinadala mo ng maaga yan, pabubura ko. Hindi, talunan na natin yan. Hindi, sige. Ito. Bakit ba? Pero sorry kasi may mga podcast akong nakita. Hindi ko naman napanood yung buo ng ilang podcast mo. Pero may nagtanong na ba niyan sa'yo before? Wala pa. Si Shernan. Si Shernan yung nag-podcast kayo. Okay. Maganda yung nalaging feedback nung podcast na yan. Siguro na lang ang masasagot ko na lang doon. Kaya ako naging solo siguro. Kaya ako naging nawala sa kanila. Siguro ang dahilan ko na lang siguro na pwede kong ibigay. Na lang parang kung hindi na tayo pare-parehas ng pag-iisip. Wala nang dahilan para tayo magsama-sama. Kumbaga kung hindi na kayo nasa isang pace. Oo. Same pace. Yun na lang talaga. Yun na yung pinaka Oo, kasi kumbaga malalim na usapin pa. dahilan eh. At saka ito nga yung sinasabi ko. Doon sa mga nung panahon namin na nawala ako diyan sa grupo, sa Salbakuta, sa kampo ni boss, ni kay Kuya Andrew. Nagsawsawan, dami sumawsaw eh. Ang daming tumitira sa akin. Ang daming May mga may mga bumibira sa akin talaga? na nandun din sa kampo nila na nung bago ko umalis, ang babait sa akin pero nung nawala ako, iba na dating. Alam mo, masasabi ko dyan sa mga tao na yan, tsaka kahit maski kanino. Kung ano man yung nangyari sa amin, katulad ng sinabi ko doon kay Shernan, kung ano man yung nangyari sa grupo namin, kaming 4 lang ang nakakalam nun. Tama yun. Si Boss, si Andrew E., ako, si Charlie Mac, tsaka si Madkila. Wala lang iba. At yun ay amin na lang. Tama. Oo. Alam ni Boss kung anong totoong nangyari, alam ng dalawang totoong nangyari, at alam kung anong totoong nangyari. Sa amin na lang umiikot yun. Kasi may mga nakikisaw-saw na Yes, hindi naman oo. alam talaga Hindi yung nyo maalam storya. Tsaka para mag-explain kami sa inyo, hindi Tama na. naman. Hindi na kailangan. Nangyari na eh. Hindi na nangyari na eh. Actually, yung 4 nga. Mukhang nakamove on naman na yung 4 talaga Okay na, masaya na. Tapos may mga taong Hindi, may mga distract ba sa- about dyan? May distract? Marami, oo. Talaga? Marami. Tsaka yung tsaka nakita na kami ni Boss, nagkausap na kami. So okay naman. Okay naman. Kumbaga, naging casual naman. Kumbaga, naging maayos naman. Nagkausap na kami. Hindi man ganun kalalim, pero alam mo yun, parang nung nakita ko siya, napakasaya ko. Kasi, isipin mo, nakita ko siya last year, tsaka 2 years. Nauna yung 2 years ago, 3 years ago. So, masaya ako nakita ko siya ng personal ulit. Nayakap ko. Nagkausap kami ng kaunti. Pero mga hindi ko pa nakakausap yung dalawang kasama ko. At after 2014, wala na talaga. Wala, hindi ko Cut pa na. nakikita. Okay. Kung baka sa lubong ko, yayakapin ko yun. Siyempre, Oo, mga dati kong kasama yan. Diyos ko naman sa... Pero hindi pa kayo, nagkatagpo-tagpo talaga. Wala Now, pa, wala. Wow, grabe, no? Ilang years na. Mamaya, pag uwi ko, makasalubong ko dyan. Baka mamaya, yung isang kagrupo ko, may anak siya dyan. Nandito pala sa Caloocan. Joke lang.
Pero sila may mga ano pa rin ngayon, tuloy-tuloy pa rin sa Bakuta. Alam no? ko, May pagkakaalam mga ko. ano pa rin. Kahit Nandun pa rin papaano. sila kay boss. Doon pa rin kay Andrew. Yes. Okay. So, kamusta naman after no na pagiging solo artist? Kamusta na yun? Naging takbo? Ano yung adjustment? Mahirap. Alam mo yung tipong sa totoo lang, yung 2 buwan kang tulala. Alam mo yung parang, siyempre, nasanay ka na may mga show, di ba? Tapos, makikita mo sila may show, tapos ikaw wala doon. So, minsan may mga maraming pagkakataon na halimbawa na, nakikipag-usap ako ganyan, maya-maya tutulala ako, maaalala ko yon. Minsan maluluha na lang ako kasi siyempre, Mabigat. nawala sa akin, number 1, yung grupo na sinamahan ko. Number 2, siyempre, paano na ngayon yung pamilya ko. Kasi siyempre, Lalo, may sa pamilya katotohanan, na. may kitaan eh. In reality, may pamilya. Paano na ngayon? Saan ako kukuha ngayon ng resources ko? Alam mo, ang nagpamulat talaga sa akin na para talaga na mag-move on, talaga lumaban. Yung anak ko, noong mga panahon na yun, lang siya, 2 years old. Batang-bata pa Si pala. Bliss, yung panganay kong babae. Nakaganyan ako. Nasa sala ko, naalala ko, tapos parang bigla ako naiyak. Pinunasan niya yung luha ko. Sabi niya, Daddy, tama na, huwag ka nalungkot. Tauhan ako doon. Grabe. Sabi ko, mali pala itong ginagawa ko. Nakikita pala ng bata, noon na walang kamuwang-muwang na 2 years old, 2 years old. nakikita niya malungkot ako. Laki-laki ko, malungkot ako. Diba? Parang, So doon na nag-start na talagang Bangon. gumawa na ako ng kanta. Yun nga, natulungan ako ni maraming salamat kay Ding Dong Dantes tsaka kay JR. Si Ding Dong kasi ang nag-produce ng album ko. Oh. Yung solo ko. Yung solo. At saka Anong si taon to? JR. Anong taon? 2016. After 2 years. Yun na. Oo. Oh. After 2 years. Galing. After 2 years. So kumbaga yung 2014, 2015, hindi kumbaga yung album na yun nagawa yun. Pero kumbaga bumalik na ako mag-rap nun. Yung nga 2 months after nung ano ba tawag dito? Nawala ako. Hayatos mo na nga. Siguro mga few months ng kaunti, kasama ko naman yung Kawago. Kami naman yung show. Magkakasama na kayo. Oo. Tapos Yun. nagdahan-dahan na, bumalik ka na mag-show. Oo, dahan na mag-show. Yun na pala yun. No? Tapos tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Tapos si Kawago ngayon, mga 2 years ago, nag-set naman sila ng parang talagang set na nila. So ako naman, meron naman akong nahanap na bagong mga kasama. Yun nga si Psycho Sid, tsaka si Axel. Ito na yun, sila Axel na yung kasama mo ngayon. Tsaka si Curse Box pa rin, kasama pa rin. Kasi nung panahon ng Kawago na kasama ko sila, kasama rin namin si Curse Box. Talaga? Yes. Nakasama Siya na pa rin yung siya. nagdi-DJ Si sa amin. DJ, oo. So tsaka yan, si Curse Box malaki rin na itulong sa akin sa paggawa ng mga music sa album ko na solo. Yung mga pag-produce ng mga Yun. siya na talaga most likely, no? Ayun. Pero grabe, kahit saan ka, nandun si Girls Box. Pag may mga show, may mga no? Oo, yun. Eto naman, ngayon, ang dami nang nagsulputang mga rapper, no? Oo. So, paano naman yan? Yung culture ng rap, no? Rap scene ngayon, saka rap scene noon, no? Ano yung difference? Ano yung naging maganda at ano yung naging nawala, tingin mo? Hindi, kasi ngayon parang naiba yung style eh. Yung mga trap ba yan? Mga ganyan. Oo, mga ganon. Wala tayong magagawa. Yan ang uso sa Amerika, yan ang susundan dito sa Pilipinas. Kumbaga yung trend talaga. Oo, kumbaga, merong isa nagsimula ng ganyang style. Eh di magsusunuran lahat yan. Diba, sino ba nagsimula ng mga ganyang klase ng style? Diba yung XB? Oo. Tapos nagkaya yan sila kung sino man yung mga grupo na parang basta kung ano yung mga hardcore. Tapos Yung may kaono ng mga auto-tune. oh yan, di ba? So nagsunuran lahat. Parang panahon lang din namin yan, di ba? Nung pumutok kami, ang dami rin naglabasan na rapper. Puro love song naman din ang ginawa. Sunod-sunod na rin. Lang naman yun. Kumbaga ang nakakalungkot lang ngayon, siyempre yung mga bagong bata ngayon, yung mga lyrics nila. O sabihin natin lyrics namin medyo double meaning. Mga araw. Tungkol sa pag-ibig, mga ganyan. Kasi kumbaga, hindi talaga mawawala sa kampo ni boss ni Kuya Andrew na yung mga double meaning. Oo naman. Kasi mga naughty lyrics yan eh. Yan talaga ganyan, ang ano eh. Pero ngayon nakita ko may pinuntahan ako nung nakaraan, mga kaibigan ko sa Cavite. Nagkaroon sila ng rap event. Pang rap battle Cavite. yan. Hindi naman rap battle, parang pa-show open lang. mic lang, open mic. Kumbaga, talagang lakas ng hip-hop doon. Tapos, tinitignan ko lang sila. O naalala ko nung dati, parang pag kami nung araw, bumababa kami sa mga rap event na ganyan, nung mga bata pa kami. Tapos nung nag-rap na.
Grabe yung mga pinagsasabi. Kakaiba yun. Punto-punto talaga. Babae, drugs, Oh. kung ano-ano. Mga kung prrrt, di mga ganun, prrrt. Grabe. Talagang sabi ko, ganun na oo, yung ano, no? ganun na yung style nila. Style ngayon. Kasi siguro yun din yung nakikita nila sa Ibang US. bansa rin, no? So Kumbaga yun na lang din ina-adapt ginagaya din nila, yung ano. oo. Mm. Kumbaga kumbaga- minsan kahit wala ng sustansya. Literal, no? Wala ng sustansya. Basta yun. Kumbaga parang wala tayong magagawa. Yan ang uso eh. Yan ang Kumbaga ano, eh. nag-evolve din ang rap scene talaga, no? At saka hindi rin kasi ganun kahirap na. Hindi katulad dati, pag halimbawa na gagawa ka ng album, magre-recording ka sa lihiti mong recording company, Mm-mm. yung studio. Katulad ngayon, meron kang setup, pwede kang maggawa sa kwarto mo. Oo, actually, ganun na ngayon. Tapos dati, bago mo mailabas yan, ipopromote mo muna yan sa di ba? Kung sa Ngayon, TV, On the spot. YouTube na, ilagay mo yan, i-upload mo yan sa Facebook na, Facebook. So napakabilis na ng pangyayari. Napakabilis talaga, oo. So talagang ngayon, ikaw, isa sa advocacy mo talaga na magkaroon pa rin ng magandang lyrics man lang kahit paano yung mga ano. Oo, siguro pag mayroon magsimula na may pumutok siguro maganda lyrics, magsusunuran na rin. Oo. Ngayon siyempre, ini-enjoy nila yung ganung style eh. Oo. Kasi, Kasi nandun sa pace na yun. yun ang gusto rin ng mga millennials, yung mga bata, doon hindi sila natutuwa eh. Kumbaga, hindi sila kukontra. Yung mga gang-gang, syempre. Siyempre hindi sila kukontra. Kasi nandun din sila eh. Oo. Diba? Parang ito yung daloy eh. Ngayon, sasaliwat ka hindi ka mapapansin. Kailangan sumabay ka para mapuna ka. Mhm. Yung time, syempre, yung nagsisimula ka, syempre, that time na nag-rap ka, syempre, part din dyan na may pera. No? Pero ang dami kasi ngayon na nasa rap scene na para sumigat lang ba, para pumera. Ikaw, that time yung pumasok ka sa ganyang mundo, ano talaga yung gusto mo lang mangyari? No? Gusto mo lang ba makilala yung kanta mo or makapag-rap ka lang ba talaga? Hindi, siyempre, kumbaga hindi rin namin in-expect na, kumbaga phenomenal nga kami, parang hindi namin napuputok talaga yung grupo. Mhm. Nasisikat yung kantang Stupid Love. Kumbaga ang alam lang namin doon nung araw yung nakapag-rap lang kami. Kahit pa paano, no? Oo, hindi namin alam na meron palang lalim to. Ang Oo. ibig sabihin, number one, yung mga legalities, kung mga dapat na paano sa amin. Kumbaga, mahirap magtanong eh. Mahirap kumbaga, sunod lang kami sa kung ano yung Oo. nangyayari. Dati wala naman Google. Oh, di ba? Walang chat GPT, di ba? So kumbaga, ang gusto lang mangyari noon na-realize namin na, uy, okay din pala to, talagang may income. Yun kumikita na Oo, talaga. sa mga shows. So, so nakakatuwa kasi kahit papano, nakakapag-provide ka sa pamilya. So, nung wala pa akong pamilya, kumbaga nakakapagbigay ako sa nanay ko. Ganyan. So, nakakatulong na ako hanggang sa nagkaroon ako ng pamilya, na itatawid ko naman yung pangangailangan nila. Yun naman talaga. Kumbaga, tawag dito, naging ano na siya. Yun na yung parang bumuhay Oo, talaga. bread and butter. Bread na and diba? butter na talaga. Pero syempre, yung magganito naman, hindi naman to panghabang buhay. Katulad Totoo ko, yun. syempre, hindi naman tayo pabata. Mhm. So, kumbaga, madali lang naman din tayo makontento. Makahanap ako ng ibang resources kahit kumita ka ng 500 sang araw. Halimbawa, yung mga anak mo, napag-graduate mo na, okay na. Diba? As of na ilan anak mo ngayon? Dalawa lang. Dalawa. Dalawa lang ha. Baka huwag mo susundan. Baka sasabihin mo kanino. Hindi, wala kasunod. lang. Oo, pero syempre. Isang 14 tsaka isang 8 years old. Okay, medyo bata pa rin ha. Medyo bata pa. Pero late na rin kasi ako ano man tawag Nag-anak dito, talaga. nag-anak ko. Oo. Nasa Pero, 32 years old. Yun, kailangan mapag-graduate talaga. Oo, Yun ang naman. niyan, syempre. Yun naman ang Yan goal natin. Yun ang isang Kumbaga Pero- yung ginagawa naman natin, hindi na rin para sa akin eh. Para na lang sa kanila. Talaga, oo. Kumbaga, kailangan mo na rin. Siyempre, paano ba? May retirement ba sa rap? Meron bang ganun? Hindi ko masabi kung may ganun eh. Parang di na kasi mawawala yan eh. Pag nasa music industry ka. Siguro walang yung retirement in a sense na nag-iba na ng linya. Sa US naman, meron mga rapper na nagre-retire eh. Oo. Pero kumbaga nag-iiba lang sila ng field. Oo. Shante, naging ganyan. Pero hindi talaga, syempre hindi pa rin mabibitawan yan na pag kailangan. Oo, tsaka syempre nandun pa rin yung music mo eh. Kumbaga andyan at andyan. Alam mo Pero at mangyari. siguro, yung show, ganun, parang magbabawas na ng show or totally mawala talaga. Maaari yan kasi syempre, Hindi kahit naman, paano, hindi naman talaga kaya mo pa rin mag-show eh. Baka mamaya nagra-rap ka pa, masakit din likod mo. Diba? May rayuma ka na. mas bendeta, unatin mo ng konti. Parang ganun, no? Diba? So talagang ang plano mo rin ngayon, no? Magkaroon din ng something na, Oo naman. dun pa din papunta, no? Ay medyo kanina may pinag-uusapan kaming mga business sa mga susunod na panahon eh. Oo. Malay Gagawin natin yan. Gagawin Malay natin. natin mangyari, di ba? Oo. Pero na-open ko lang din kasi
syempre yun nga, hindi naman, bumabata. Lahat naman tayo. Tumatanda at nangangarap din naman talaga ng something na mag-retired ng, alam mo yun? Steady na rin. Steady na. Pamilya na lang talaga. Alam mo yun, may Pero passion. hanggat kaya pa gawin pa. Oo naman. Lalo yung passion, parang pag hininto mo yan, parang yun nga yung sinasabi, pag matanda ka na minsan, parang pag huminto ka gumalaw, mas magkakasakit ka eh. Di ba yung mga matatanda, pag mga hindi gumagalaw, mas lalong, alam mo yun? Oo, totoo. Parang ganun. Siguro ganyan din sa mundo ng ng music industry. Pag huminto ka, hanapin ang katawan mo, yung ginagawa mo, yung show mo, hanapin mo talaga yan. Malulungkat ka pag wala, di ba? So dahan-dahan din talaga yung transition, no? Parang ganun. Ayun, ano pa ba? Parang lumalalim na kami, buti wala na tayong maanghang na tanong dyan. Ay, buti Puro naman. chill na lang yan, no? Oo. Ayun, sige, ito naman, no, para sa mga nangangarap, no, na syempre maraming nanonood ngayon na nangangarap din na pasukin yung industry na to, no? Ano naman yung masasabi mo doon? Ay, mga bata na Oo. Ay, Bigay mo na rin sa kanila yung maayos na lyrics ka. hindi. Kasi kung halimbawa naman talagang sisikat sila sa gawa nila na yan, talagang para sa kanila yon. Siguro talagang yung mga nangangarap na talaga ng mga ganito, kumbaga, yung mga gumagawa ng mga bagong kanta ngayon, yung mga grupo na gusto magbuo ngayon, ang ma-advise ko lang sa inyo, number one, unang-una magbigay kayo ng pagmamahal at respeto sa mga kasama nyo. Tapos number two, talagang mahalin nyo yung ginagawa nyo dahil makikita nyo yan na magkakaroon din yan ng magandang bunga. So ibig sabihin na gawa lang ng gawa, dire-diretso lang. Kumbaga, rin kayo, makakatisod din kayo. Yun. Kasi mahirap, advice ko na tigil nyo na yan kung di wala rin kayong mangyayari. Kumbaga, mali naman yung gano'n. Kumbaga, syempre, gusto nyo yan, mahal nyo yan eh. So, ibig sabihin talagang ituloy nyo yan. Tapos, pag halimbawa na nakuha nyo yung spotlight, nakuha nyo yung attention, gumawa kayo ng mga magagandang kanta na mensahe na para dun sa mga bago pang henerasyon. Totoo yan. Lang naman. Kumbaga, gamitin mo na yung spotlight na yun. Mahirap naman yung 6 years old ka na rapper, puro bang geng pa yung ginagawa mo. Beng pa rin, no? Mahirap. Parang ginagawa mong criminal yung mga makikinig sa'yo. Yung influensya ba? Oo, yung influence. Diba? Kasi tayong gumagawa ng music, tayo eh. Very Iba powerful yung yan. iba yung influensya natin. Talagang sinusunod tayo ng ng mga tao ng mga bata eh. Yung nga lang, minsan nga, may tumawag nga sa akin, Bendeta, sturdy ka nga. Sturdy. Sturdy. Sumasayaw, yung gumaganong-ganon yung yung mga bata, isipin mo. May ganun pala. Sturdy daw. Grabe pala yung mga bata ngayon. Hindi kasi nung araw, di ba, pag hip-hop kayo, mga creep-walk. Mga trip of yes. pap. Yung mga ganon, di ba? Yung sturdy daw, yung mga gumaganong-ganon. Gumanon pa. So ako to sa nandun lang yung nanay. Parang pati ako, ano yun? Ano yung sinasabi mo, boy? Diba? Pero yung pala yung sturdy. Yung pala. Yung mga ganun na talaga, no? Di ba isipin mo, nakikita nila doon sa mga mas may edad sa kanila ng konti na mga hip-hop. Tapos ito naman, napanood naman sa ibang bansa, inadapt. So, kumbaga, talon-talon yung yung adaption. Influensya talaga. Yung influensya. Lalo sa music, sobrang powerful eh. Kaya nga, pag ang music malungkot, natatranslate. Ita-transfer, di ba? Pag ang music galit, matatransfer din. Yun yung, lalo ngayon, pwede mo nang isama sa picture mo yung kanta, sa stories, sa reels, di ba? Pag niloko may ka. Background ka. Pag niloko, stupid love yung kanta mo, di ba? Pag nasa love life ka, dayunelo, kaya skastakli ka muna pag in love ka, di ba? Kumbaga, yung music, sobrang powerful na kayang i-translate yung emotion mo right now na maramdaman din ng ibang tao. Kumbaga litrato lang pero may nag-aano sa iyo, dahil doon sa kanta pinapakita ko ano yung mas nangyayari. madiin yung pakiramdam mo ngayon, yung situation, di ba? Parang mas nagko-combine lalo ngayon sa panahon ngayon, di ba? Unlike before na yun nga sa radio, syempre imagination lang nila. Ngayon may visual na. Plus may music pa. Ganun ka-powerful ngayon eh. Kaya. Kumbaga, kaya ka talagang impluwensyahan or yung mga tao sa paligid mo, kaya mo talagang impluwensyahan. Oo, kasi di ba ngayon, lalo na ngayon, nasa social media tayo. Pag may mga kanta ngayon, talagang ginagawa na agad ng music video, di ba? Kasi kumbaga ang tao ngayon talaga more on visual na. Visual. Hindi na halos na. Totoo yun.
'Di ba? Ngayon sa TikTok, pwedeng i-reels, sayawin yung kahit malungkot nga minsan yung kanta, nagiging pang TikTok, pang sayawan, 'di ba? Nagiging ano na kaya nang i-manipulate din yung ano 'di ba? So, ibig sabihin doon sa mga bago ngayon, yun, marami kayong mga pwedeng maging platform para Totoo. sumikat yung kanta nyo. Hindi katulad namin nung araw. Kundi kami magpo-promote sa radyo, kundi Suntok kami sa buwan talaga, iikot sa mga mall para mag-promote. Kundi kami magiging sa TV, hindi kami makikilala. Ngayon, napakarami ng paraan para mailagay nyo yung music nyo para makilala kayo. So, pakinabangan yung technology at gawin niya sa magandang paraan. Para maka-impluwensya sa iba ng mas maganda. Kasi minsan, hindi naman sapat lang talaga na mapunta lang sa mainstream yung kanta mo. Kailangan, yung influence nga ng kanta mo dapat, di ba? Positive kahit pa paano. Yun ang pinaka i-adapt. Saka ngayon, pwede ka na rin i-bash talaga. Nung araw, wala sa amin nun, di Oo. ba? Mga write-up pa sa dyaryo. Oo. Yun lang siguro ngayon, ang daling, para sa mga artist, ang daling magbigay ng tao ng feedback ngayon. Unlike before, di ba, na makakarating pa sa yung feedback after ilang days dahil napag-usapan lang. Ngayon, kaya ka ng feedbackan agad ng mga tao. Di So, ba? kumbaga, pag may issue ka, may mababasa ka. Oo. On the spot na. Oo. Dati, gagapang padahan-dahan Di ba? Correct. So, Ngayon, On the spot. on the spot na. Pag nagkamali ka, yari din. Burado rin yung di ba? Ganun din ka-sensitive. Kumbaga, ganun kadali, pero ganun din ka-sensitive ngayon sa panahon din ngayon. Kumbaga, Totoo. may naman yan. Lagi namang ganun di ba? May pros and cons. Correct. Tsaka dapat talaga matibay ka pag Ayun. mahilig ka sa social media ka. Mhm. Kung lalamya-lamya ka, bikong ka, wala Wala ka mararating. talaga, di ba? Kumbaga, makabasa na. Alala ko nun, itong podcast yung nagsisimula. May mga nang babash pa sa akin na ang dami ko daw tanong sa sabi ko podcast nga Loko-loko ka nga siyempre. Nag-comment loko-loko. Paano pag di Paano naman ako mag-uusap nagtanong? yun kung di may tatanong? Paano pag di naman, napaisip din ako. Sabi ko, parang lahat ng tao at the end of the day, may pwedeng sabihin sa'yo. Kaya maganda kayo mabuti gawin Oo. mo. Kumbaga, paano mo nalang i-digest? Although, ang yabang ko pa, kahit mabash ako, wala akong pakialam dyan. Pero alam mo, pag nandun ka na rin pala dun sa side na yun, yung parang nakakita ka na ng mga negative feedback, masakit pa rin Lalo na pag halimbawang mag-isa ka lang, binabasa mo. YouTube, kunyari, meron ka, grabe yan, ganito, ganyan. Kala ko dati, parang di ka masasaktan, pero pag nandun ka na pala, na nababasa mo na, may kurot pa rin Pero syempre, Tao lang tayo oo. Kumbaga, nasa iyo pa rin kung paano mo dadalihin kung paano mo siya i-digest sa'yo, di ba? Tama. Totoo yun. Pagka Pag tayo, matibay tayo, kaya Oo. sa atin, okay lang yan. Kunyaga, okay lang. Ngayon, mamaya wala na. Di ba? Ganun. Pero kung sensitive ka rin, yung parang, Oo. wala. Kung sensitive ka, hindi ito yung mundo para sa'yo. Ibang mundo talaga. Tigil mo yun. Tigil mo talaga. Hindi ka Lalo yung bagay sabi dito. mo, may gumawa pa ng distract sa'yo. Patay kang Oo. bata. Okay na yun. Ganun talaga. Oo. Kaya ako naman, hindi ko naman sinasagot yun Oo. Mamatay kang kakasulat, Bahala ka, mag-recording ka pa. Mas masakit kasi pag nireplyan mo, tas parang ikaw pa yung matatalo. Dahil, number one, di mo naman kilala yung tao na yun. Kung totoo bang yung account na yan o di ba? Di mo naman masasabi. So, talo ka rin sa artist pag nireplyan mo, di ba? Oo. Kung gagawa man ako ng kanta, yung para maka-inspire sa iba. Hindi Oo. para doon sa sagot-sagot pa dyan sa mga Tama. tira na yan. Wala na. Oo. Oo. Kasi pag pinatulan mo pa wala naman. Tsaka hindi naman kasing effort niya di ba? Nagsulat Nag-effort pa pa siya, talaga. nag-recording pa. Nagpa-produce pa. No? Gumastos pa. Ayun, di ba? Ayos. Yun yung Ito naman, sa mundo ng AI nga, ito, pag-usapan natin to, since may mga issue nakaraan, alam mo naman kanta ng hawak mo ang beat, di ba? Yung artist pala nito, later ko lang nalaman din na, foreigner, na kiniklaim niya na yung kanta daw na yun, hindi daw AI. Pure na siya daw yung kumanta, saka siya daw yung gumawa. So, siya? Yun yung claim niya. Pero, di ba, ang kanta na yan, AI daw yan. AI, oo. Maririnig mo naman Actually, ako may mga AI na software din akong ginagamit. So, maririnig mo talaga na AI. O, yung pag-deliver. Oo, yung Kasi pag-deliver. yung bass, ang sabi niya, bass. Oo. Di ba may lyrics doon? Tama yun ba yung doon sa kanta na yun? Saka yung pag parang walang hingahan, di ba? Doon mo malalaman yung kanta pag halos wala na talagang hingahan yung kumakanta. Hindi. Pwede naman yung Idikit-dikit, Oo. oo. Kung kumbaga sa yung energy level Okay Oo. lang yun. Pero doon nga ako na... Yung parang biglang gumagano. Oo. Tapos nung binanggit yung bass, dapat bass yun. Oo. AI talaga. Pero kasi ang claim niya, 100%, hindi nga daw AI, no? So sa panahon ngayon, ano naman masasabi mo sa AI technology ngayon na
pumapasok na rin sa music industry, sa rap industry. Ayan, di ba meron isang kanta pa yung El, bastos pala yun eh. Ibig sabihin yung meaning nun. Yung, Di ko alam Ngayon ko lang yung nalaman. AI pala yun. Talaga? Parang ang istorya nun, parang may grupo ng mga lalaki, pupunta sila sa isang party, tapos gagawa sila ng kalokohan. Bebembang sila doon. Malamang. So yun yung lumabas. Ganong group, Okay. So ibig sabihin parang, ayan na eh. Wala tayong magagawa eh. Nandyan na. Technology yan. Technology, oo. Sana nga lang ang mangyari nga lang diyan. Kung meron mang AI na ganyan na napakadaling gumawa ng kanta, magamit sa maganda. Maganda, oo. Kasi di mo na mapipigilan. Hindi naman natin mapipigilan yan. Nandyan na yun eh. Lahat tayong magagawa. Hindi mo na pwede sabihin, huwag kayo. Hindi naman tayo pabalik pag ganun tayo eh. Lahat naman pa. Diba? Forward talaga eh. Tapos nagkaroon ng ganyan. Ayun, di napapakinabangan naman ng iba. Yung tama yun. Dapat sa tingin ko sa AI world na sa music okay lang gumamit niyan pero kung hindi naman ikaw yung gumawa talaga, huwag mong i-claim na ikaw mismo yun. Oo, sasabihin na parang ikaw yung kumanta, ikaw yung kumbaga sabihin mo na lang. Hindi naman yun eh. Kabawasan eh, 'di ba? O kaya kung kaya mo naman kantahin mo, hindi yung 'di ba? Kaya nga. Kumbaga, wag nang i-claim na ikaw talaga 'yon, 'di ba? Kung hindi naman talaga ikaw. Ikaw, oo. Kasi masasaktan din yung mga artist na nagpapagod magsulat, mag-produce, 'di ba? Oo, kasi nakakagulat isipin mo, ang hirap mag-isip. Yung iba nga nagdodroga pa para makapag-isip ng Para lang makapagsulat. makapagsulat. Para lipad lang sila eh. Doon may pipindutin ka lang. Oo. Tapos in a few minutes, nandun na may lyrics. Ang gaganda pa ng lyrics. Oo. Lalo chat GPT na lang, no? Diba? Parang, Diyos ko po, wala tayong magagawa. Nandyan na, oo. Itong Yun na yun pasulong tayo eh. Tama na yun eh. Kumbaga, gamitin mo na lang na maayos, ng tama. Yung credit, di ba? Oh, halimbawa, may nakita kang ganyan, meron kang gustong gawing kanta tungkol sa helmet ng motor. Di kung gumawa ka ng AI niyan, gumawa ka pa rin ng original, tignan mo yung mga lyrics na magaganda doon. Oo. Di ba? Kung wala kang maisip, di kumuha ka ng konti doon. Sulat mo pa rin ng Pero wag mo naman, yung nagawa na yun, bigla mo na lang kakantahin, papati pa mo ng sakto. Baka walang yan. No? Grabe kasi. Kumbaga ma-inspire ka lang doon sa mga lyrics na nandun. Kaya ngayon, mas maraming magiging artist sa totoo lang. Kasi nga, ang dami nagpo-produce ng AI song, ina-upload na lang sa DistroKid, sa TuneCore. Direkta na. Pinagkakitaan ng ano yun? Tapos biglang mangyayari sa kanila rehistro? Sa kanila rehistro? Hindi ko rin kasi alam ang lalim ng AI. Okay, sige. Yung sa AI kasi ngayon, tawag dito parang... Halimbawa nag-ano ka sa cellphone. Halimbawa yung sa AI pala, yan ba nagawa ka ng kanta. May nagawang kanta doon, may nabuong kanta. Sila nagko-compose noon, di ba? Pwede mong i-upload yun? Pwede. Paano mo inaangkin yun? Ilalagay mo lang kung anong pangalan ng artist. Kasi ngayon katulad sa TuneCore, sa DistroKid, wala namang verification minsan eh. Kular, lagay ko na lang doon, binaliktad ko yung pangalan ni Vendetta. So pwede ko i-claim yun kahit di naman talaga nag-e-exist yun. And then yung boses na yun, AI lang. So pag nag-revenue yun, kikita pa rin yun. Okay. Ganun siya tumatakbo ngayon. So ang dami ngayon na nag-upload lang ng mga kanta na makachamba man lang sila. Katulad ngayon hawak mo ang beat. For sure marami siyang ginawang kantang ganyan. In-upload na, nakachamba, tiniktok siguro yung hawak mo ang beat, pumutok. So ngayon, nag-upload na lang sila na, gumagawa siya ng grupo na wala naman talaga sa mundo, parang ganun. Yan yung ginagawa nila ngayon. Kaya, ang dami ngayon na yun, parang naging artist bigla, kahit wala namang alam talaga sa mundo ng music, ganyan. Siyempre, i-chat GPT yung lyrics, tapos i-chat GPT yung prompt para dun sa music. So, after ma-generate, upload na yun. Sinubukan ko siya, in a couple of minutes, meron agad result. Ganun kabilis. So sabi ko, doon papunta ngayon yung Kaya siguro sa mga artist na ngayon na nakikinig, yan yung totoong mundo na nangyayari ngayon. No? Na, alam mo yun? So kumbaga sa atin na lang paano natin yan na... Totoo yun. Paano natin yan na lalabanan o kung paano tayo sasabay dyan. Sasabay, yun na lang talaga. Kasi di mo rin siya pwede banggain eh. So, syempre, iba naman talaga pag yung totoong artist yung kumakanta. Parang ganito na lang para sabihin natin kung paano ka makikipagkompetensya sa ganyan. Yun. Totoo yun. Paano ka na lang kukumpit sa ganong status na, style, syempre, sila isang pindot kayang gumawa ng kanta. Tayo, magpaproduce pa tayo, magsusulat pa tayo, magre-recording tayo, di ba? Gagawa pa ng music, di ba? Ang pagkakaiba lang talaga doon, as of this moment, hindi pa ganun talaga ka-perfect yung AI. Pag narinig mo yung kanta, malalaman mo na AI siya. Pero kasi ang nakakatakot, in the next few months, hindi na years eh.
few months na lang or few weeks eh. Ano Pwedeng yan? ma-perfect. na eh. Pape-perfect na nila yan, Diba? diba? Pwede namang ma-refined eh. Kasi dati, siguro mga 2 years ago, may nagsabi na sa akin yung tropa, taga El Nido eh. Na magganito ka lang daw, magganito ganyan, meron ka rin mabubuong kanta. Sabi ko, paano yun? Ganito 2 yan. years pa yan, 2 years ago. Oo. So, apps daw yon. Nakalimutan ko na yung pangalan nung apps na yon. Gumawa ka ng isang kanta nasa tabi, parang ganito, gumawa ng isang kanta habang nasa tabi ng dagat. Tapos, concept, reggae song. Tapos talabas na. Lumabas. Meron ng chorus, may Possible lyrics chat na may GPT na yun. Oo, chat GPT, possible yun. Kalimutan ko, pero kumbaga, nasyak ako. Ganun na Kaya pala. na pala ngayon gumawa. Ganun na pala. Ganun kabilis. 2 years ago pa yun. Ngayon, siyempre, iba na, di ba? Ayun. Kumbaga, hindi mo na alam ngayon kung gaano na, sobrang bilis na actually makikita mo eh. Social media, dati maririnig mo pa medyo, pag kumakanta, medyo may sabit pa eh. Oh, yung Yung mismong biglang, lyrics. sumisigaw pang ganun. Ngayon, wala na halos. Dahan-dahan nang nare-refine talaga. No? Yung AI. Kaya hindi may iwasan talaga, ma-perfect talaga. Kaya na nga rin mag-rap ng AI. Although mararamdaman mo, ay hindi tao na totoo yung nag-record. Pero nakakatakot nga, in the next few days or few months, pag-refined na talaga, di mo na malalaman, di ba? Mahirap na. So, yung challenge talaga sa mga artists ngayon na paano naman tayo magdi-deliver ngayon na talagang kumbaga, pag nag-deliver tayo, mas mamahalin nila yung ng tao. So, dapat talagang galingan lalo ng Artist. Challenge talaga yan. No? challenge. Pati sa producer, kasi kaya na rin ng AI mag-produce ng mga beats ngayon. Di ba? Ng mga, Mismo. isang challenge din yan sa kanila ngayon. Sa mga producer, di ba? Totoo yan. Oo. Tapos lalo pa ngayon, di ba? Pag halimbawa mga eleksyon, Oo, papagawa yan. ng jingle Oo, sa'yo. jingle. Wala na papagawa. Kasi nga, AI nang gumagawa ngayon ng mga jingle. Actually, mararamdaman ngayong election yan. Promise ha, mararamdaman Totoo yan. ngayong election yan. Kasi nakikita ko on social media, may mga nag-o-offer na. Nagagawa ka namin ng jingle sa halagang 1,000. Parang may nakita nga ako, 399. Oo. Grabe, di Yun ba? din ba yun? AI din Oo, ang gamit. AI yun, for sure. Kasi, paano ka naman magpaproduce ng kung may Tapos producer? ang nalalagay pa nila doon, music muna bago bayad. Yeah. So, it's a part of a challenge ngayon na mangyayari. Lalo ngayon paparating na election, syempre, may mga nagpapagawa ng jingle sa mga artists eh. Siguro, magugulat sila na medyo hindi na ganun katulad ng dati karami. Na unlike before. Oo, maapektuhan talaga yun. Pero Maapektuhan. siyempre, pag halimbawa si Mayor na yung nagpagawa ng jingle, naggumawa siya ng jingle sa AI, o yun na ba yan? May nag-comment. Yung jingle AI lang. Yun, oo. Oo. Isa Pride yun. na lang siguro ni nung Mayor. politiko yun, kung Oo. sino man yung nagpapagawa Unlike ng yung, jingle. si diba? Vendetta yung kumanta ng ng jingle ko. Oo, Yun ang diba? labanan Yun, talaga oo, dyan. kahit Oo, yun paano. na talaga yan eh. Tapos makakanta pa yun sa Sa live talaga. sa mga niya. Paano mo pakantayin yung AI sa live? Di ba doon sa mga niya, parang sa mga kampanya niya. Oo, sa mga rally niya. Rally niya. oo. Oo, totoo yun. Eh yun ayun, may tip na kayo. Paano niya lalabanan yan? Kasi paparating ang election. Oo, Diba? 2028. Diba? Perfect na perfect na yan, malamang. Di ba? Kahit nga ngayon, yung barangay election na paparating, sigurado, meron pa rin yan. Meron Diba? yan, May mga pa rin. Oo, so, medyo mararamdaman na yan. Diba? Saka magugulat kayo sa AI. Pag halimbawa, may politiko, halimbawa, nag-type, nagpagawa ng jingle sa AI. Tapos walang lumabas. Sabihin sinungaling yung politiko. Sabihin mo, mabait ako. Lahat marami akong project. Tapos sinabi doon sa lyrics. Tapos walang lumabas na yung resulta. No? Matalino ka. Alam ko sino yung totoo sa hindi. na sobrang sa talino. Sobrang nabante pa yung Imbis na iboto ka, hindi ka na iboboto kayo. No? Ayun, Yung mga pero sabi mo, 399, no? Grabe. Diba? Nakikita ko yun eh. Pero yun nga, hindi natin mapipigilan na yan. Hindi So talaga. ano na lang ang pwedeng gawin ng mga artist, ng mga producer para, ayun, di ba? Yun na lang talaga siguro parang yung katulad ng sinabi ko na parang paano na lang sasabayan sa kompetensya na lang talaga. Ayun. Yun na lang talaga. Oo. Kung paano mo siya... Lalong gagalingan ng mga artist yan, lalong gagalingan ng mga artist yan. Hindi tayo pwede magpatalo sa ganyan. Oo, wala na. Hindi mo na mapipigilan talaga yan. No? Anyway, ayun. Naka 1 hour na rin tayo. Ako, bago matapos to, yung usapan to, maraming salamat once again. Salamat din, brother. Idol, napag-unlakan mo kami. Pero baka pwede kaming kumuha ng isang linya ng kanta mo dyan. Pwede ka ba mag-sample ng isa lang? Isa lang. Isa lang? Isa lang. Isang linya lang? Ay talaga.
Gusto ko kakanta lang may chorus. Parang alam ko na yan. Oh. Oh. Buhay ko ay nag-iba simula nang makilala ka. Every hour, every minute, nais kang makita. Halos di kumain, makausap lang sa phone between you and me. Hey. Until the break of dawn, no one else comes close. Pangako sa isa't isa. Ngunit napatunayan mo ba nang balikan ka niya? Pinagtapat sa akin na siya'y mahal pa rin. Anong magagawa kundi ikaw ay palayain? Halos isumpa sa sakit na naidulot. Pero bakit ang katulad mo di pa rin malimot? Nagmahal ako ng iba ngunit ako'y bigo. Sa pag-ibig ko sa'yo ako'y bilanggo. Tumingin sa salamin na alala ang nakalipas. Masakit palang maging panakip-butas pero bago ang lahat ipagtatapat sinta. Mahal kita, sincerely yours, Vendetta. Stupid! Love. Na 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 na. Stupid! Stupid. Salamat. Galing, grabe. Talagang mo? ano, no? Ay, nako. Ay, nako, grabe. Yan makasaysayan talaga, no? Oo. Napaka-chorus pa bigla, hindi alam yung ibang parting lyrics. Pero walang kupas, Hindi, di ba? wala na. Yan Kumbaga, pero yung mga gagawin namin kanta ngayon ni Curse Box. At saka ng mga kasama ko si Axel at si Psycho Sid. Yun, abangan nyo. Medyo, Yan ang dapat parang ano na abangan. to, ewan ko ha, sinubukan kong iba ng style, pero doon naman sa mga pinagpapagawa naman sa akin ni Curse Box na mga bagong style, masaya naman ako talaga. Mhm. Very thankful ako kasi sabi ko, Tol, thank you sa 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 alalay mo sa akin. Aha. Kasi ito naman talagang ginagawa ko, hindi naman para para makipagkompetensya. Kumbaga parang susubukan ko lang na nakakasabay pa rin Oo, naman. oo. Kasi alam mo, para sa akin kasi, yung mga katulad namin na rapper na ganito na yung edad, na ganito na lang yung edad, na nasa estado na kami ng ganitong panahon, ako personally, wala naman akong hinahangad na magpasikat pa ako ng kanta lang. Mhm. Ang importante lang, gumagawa ka pa lang. Kumbaga napapakita mo sa tao na nandyan ka pa rin. Mhm. Malaking bagay na Yung yun. presence mo nandiyan Oo, pa nandyan rin. pa rin. Kumbaga, gumagawa ka pa rin ng kanta. I mean, hindi man ganun pumutok, pero still, nandyan ka pa rin, di ba? Visible ka pa rin Tuloy-tuloy sa pa mata. rin. Oo. Tuloy-tuloy pa rin. So yun napakalaking bagay na nun. Doon natutuwa na ako ng sobra. So ngayon yung mga ginagawa niyong kanta ni Curse Box talagang nakakasabay din sa new Oo naman, generation oo, ngayon. sasabay talaga namin. Tsaka syempre naman, syempre gusto pa rin namin, sa katotohanan ng salita, gusto pa rin namin syempre makapagpasikat. Pero kumbaga ngayon, steady lang. Kumbaga, walang pressure. O kasi wala naman sigurong hindi talaga naman na naghahangad pa rin na may pumutok na kanta. Lalo pag as artist, di ba? Lahat naman yan. Pero syempre, iba pa rin yung talagang, masaya ka pa rin sa ginagawa mo. Steady ka lang. Kumbaga, Yun lang. Kumbaga, kung mangyari, di ba? come what may. Mangyari kung mangyari, di ba? Kung hindi, okay lang. Happy pa rin ako. Parang tuloy-tuloy pa rin naman di ba? Pero kung ibibigay, much better. Correct. Mas masaya. Yun lang naman yun di ba? Pero ayun, once again, maraming salamat, Idol. Thank you, Papa Sundot. Dahil nagkasundutan tayo. Nasundot ka sa mga tanong kanina. Nabigla talaga. Nabuksan tuloy yung ventilador. kanina nagsisimula, medyo malamig yung nagtatanungan na medyo Jacket pa. jacket na. Pero baka may gusto ka ngayon, shout out or pasalamatan, pamilya mo, ano man. Yan. Ayun, binabati ko yung aking misis si Madel, ang aking anak na si Saint, tsaka si Bliss. At syempre maraming salamat din sa mga kaibigan natin dyan na patuloy na nagbibigay ng pagmamahal at tiwala. At syempre maraming salamat syempre sa ating Panginoon, sa aking mga kaibigan, kay Curse Box, sa ating kasama sila Axel and Psycho Sid, sa lahat ng mga patuloy na nagpapakita ng suporta. Maraming salamat sa inyo. Gagawa pa tayo ng maraming kanta para sa masang Pilipino. Thank you very much. Ayun, maraming salamat once again, Vendetta. At ayun nga, maraming salamat sa mga nanood sa episode na to. Naway, marami kayong natutunan sa episode na to at kwento na hindi nyo naririnig minsan sa kung saan. So ito, talaga to, marami tayong napulot na rin dito na aral at syempre mga istorya na yun nga, hindi natin napapakinggan kung saan lang. So once again, maraming salamat Idol Vendetta dahil napaunlakan mo kami. At syempre, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel at syempre sa Spotify para sa mga gusto lang makinig habang naglalaba, naghuhugas, sa gustong makapakinig ng mga podcast natin, available tayo sa Spotify. And syempre sa TikTok naman nandyan yung mga short clips natin, pati sa Facebook. So ayun lang, once again, maraming salamat. See you again in the next episode, mga kasundot. God bless po.